Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1995. Ang parehong taon kung kailan namatay ang Lola Gina ko. Nanay ng mama ko na taga Zamboanga. Dito rin po nangyari ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo. Isang umaga na wala po akong pasok sa eskwela. Nagluluto po ako noon ng tortang talong sa kusina po namin. Tandang-tanda ko pa po ang araw po na ito. Nung bigla pong nagring yung telepono po namin. Tinatamad po ako noon na sagutin yon dahil may ginagawa nga po ako. At wala rin naman po akong hinihintay na tawag galing kung kanino. Kaya malamang katrabaho po yun ng mama ko o ng papa ko. Yun po yung nasa utak ko noon. Ako lang po kasi yung tao sa bahay po namin noon. Dahil ang kapatid ko pong babae ay nasa eskwela rin po. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, baka hindi naman importante. Hanggang sa makadalawang tawag na po yun, pero hindi ko pa rin po sinagot. Inaantok pa po ako noon at wala po akong ganang makipag-usap kahit kanino. Kumain na po ako noon at akala ko ay hindi na po yun tatawag pang muli. Pero nung nakatapos na po akong kumain at papasok na po sana ako ng kwarto, pagdaan ko po doon sa may telepono ay bigla po ulit yun na nagring. Sa isip ko po noon, baka importante talaga. At hindi rin naman yun titigil hanggat hindi ko yun sagutin. Kaya dinampot ko po ang telepono at sinagot ko na nga po yun. Hello? Sino po ito? Agad ko pa pong tanong noon. Sandaling katahimikan muna bago may narinig akong nagsalita. Hello? Si Eric ba to? Yung pamangkin ko? Tanong po agad ng babae sa kabilang linya. Pamangkin? Tita ko po ba kayo? Tanong ko pa po noon dahil boses babae nga po yung kausap ko. Pero hagulgol na po ang sunod kong narinig sa kabilang linya. Doon ko na po nalaman na tita ko nga pala yon, na kapatid pala ni mama. Siyempre kinabahan po ako agad noon dahil umiiyak nga po ito. At nagtanong po ako kung ano ba talaga ang nangyari. Yun po yung ikinagulat ko noon. At natigilan po ako nang sabihin ito na wala na raw si Lola Gina. Pumanaw na raw ito. At agad ko raw sabihan sila mama kapag nakauwi na sila. Nung ibinaba ko po ang telepono noon, ilang sandali lang po akong nakatayo doon. At hindi ko po namalayan na tumutulo na po pala ang luha ko. Sa tanang buhay ko po kasi noon, mga 3 beses ko lang pong nakasama si Lola Gina. Kaya hindi po talaga kami close. Pero nung nalaman ko po na namatay na po ito, nakaramdam po ako agad ng lungkot. Kapag po kasi nagbabakasyon sila mama sa Zamboanga, sila lang po lagi ng kapatid kong babae. Dahil pinipili ko nga po lagi na wag nang sumama sa kanila. Ang papa ko po kasi ay hindi rin po pwede dahil sa kanyang trabaho, kaya pinipili ko na lang din po na magpaiwan. Lahat po ng pagkakataon na nakasama ko at nakilala si Lola ay noong siya po mismo yung pumunta sa Maynila, na kung saan na yung huling beses po na pumunta po ito sa amin ay mga 5 taon na po ang nakaraan bago po itong araw na nalaman kong wala na po pala ito. Nung huling bakasyon naman po nila mama sa kanila, mga ilang buwan lang po ang nakaraan bago po siya nawala. Nag-request pa nga po noon si Lola na sumama akong magbakasyon. Pero dahil ayoko po talaga ng buhay sa probinsya, pinili ko pa rin pong hindi sumama. Yun po yung masakit po sa akin noon. Nag-request na nga po ang lola ko pero hindi ko man lang po napagbigyan. Bale, sa edad ko pong 18 nang mangyari itong kwento ko.
ay hindi pa po talaga ako nakapunta sa Zamboanga. Kahit isang beses man lang po. Hindi ko na po napigilan at tuluyan na po akong umiyak noon. Sinamantala ko na pong wala pang tao sa bahay namin. Siyempre kahit hindi man po kami close, lola ko pa rin po yon na mahal po ako. Ramdam ko po yon sa tuwing nagkakausap po kami sa telepono. Kaya mahal ko rin po ang lola ko, siyempre. Pagdating po nila mama, nag-iyakan po agad sila. Ang sabi po ni mama, hanggat maaari daw ay uuwi na raw agad sila doon. Doon na po ako nagsabi noon na sa unang pagkakataon ay sasama ako sa Zamboanga. Siyempre, iniisip na po noon ni mama na baka ayaw ko na namang sumama. Kaya sinabi ko na po agad na pupunta ako doon. Bale, 3 po kami noon dahil si papa ay hindi po talaga pwede dahil sa kanyang trabaho. May mga inayos lang po si mama at pagkalipas po ng 2 araw, umuwi na nga po kami doon sa Zamboanga. Pagdating po namin doon, hindi ko po akalain na maganda po pala doon sa lugar nila lola. Presko po at napakatahimik. Sa gabi nga lang po ay syempre maingay po dahil meron pong lamay. Marami pong nagsusugal noon sa unang gabi ko po doon. Nakakalungkot po na yung una kong punta doon, hindi na para magbakasyon, kundi para makiramay at magluksa. Bandang 1:00 po ng madaling araw, kakaunti na lang po ang tao noon. Wala pong mapag-utusan si tita na bumili po ng kape dahil naubusan nga po. Tulog na rin po ang mga pinsan ko noon. Kaya ako na lang po ang nagboluntaryo. Ako na ho, tita. Malapit lang naman siguro dito. Sabi ko pa po noon. Sigurado ka ba, boy? Medyo malayo-layo din eh. Pero bukas pa naman yan hanggang madaling araw. Dahil may lamay nga dito. Maraming bumibili sa tindahan na mga dumadaan doon. Sagot naman po ng tita ko noon. Boy po ang tawag niya sa akin. Dahil yon nga po ang palayaw ko. Tinuro lang po nito sa akin na diretsuhin ko na lang daw ang daan at yung pinakaunang tindahan daw, doon daw ako bumili. Nagtiwala naman po si tita sa akin dahil syempre 18 taong gulang na rin po ako noon. Nung iniabot po nito sa akin ang pera, agad na po akong naglakad papunta doon sa direksyon po ng tindahan. Habang naglalakad po ako, paglingon ko po ay napansin kong may isang matandang lalaki na nakasunod po sa likod ko. Mga ilang metro lang po ang layo. Medyo maliwanag po ang buwan ng gabing yon. Kaya halata po talaga sa kilos nito na isang matandang lalaki po yon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Tama pala ang tita ko na medyo malayo nga doon yung tindahan. Pero tulad nga ng sabi niya, diniretso ko lang ang daang yon. Maya-maya pa habang naglalakad at nag-iisip, bigla kong naalala na yung matanda sa likod ko. Nandoon rin galing sa lamay. At nakita kong nakaupo lang sa isang sulok at nagmamasid-masid. Kaya lilingunin ko na po sana ulit para siguraduhin. Pero napatalon po ako sa kaba nung may bigla pong tumapik sa aking likod. Paglingon ko, yung matandang lalaki po yon. Nakani-kanina lang. Malayong malayo pa po sa akin habang nakasunod sa likuran ko. Natatanaw ko lang po siya nung nilingon ko pero talagang malayo pa po. Ginulat mo naman po ako. Paano po nangyari yon? Kanina lang malayo ka pa dito eh. Niwala man lang akong narinig na nandyan ka na pala sa mismong likuran ko na. Sabi ko pa po noon sabay umatras po ako ng bahagya dahil sa totoo lang, gulat na gulat po ako noon. Takang-taka po ako syempre. Ngumisi lang po sa akin ang matanda. At meron po itong mga sinabi sa kanilang salita
na siyempre hindi ko po naintindihan. Sabay binigyan niya po ako ng matalim na tingin bago siya lumiko doon sa kabilang daan. Nawala na po ang kaba ko noon. Umabot naman po ako ng tindahan ng ligtas. Kaya nung pauwi na po ako, siyempre, hindi na po ako nag-iisip ng kung ano pa. Sa isip ko po noon, baka lasing lang ang matanda. Hindi ko naman po akalain na sa kalagitnaan po ng daan ko pabalik, may panganib palang nag-aabang sa akin. Agad po akong natumba noon sa isang iglap lang ng may bigla pong dumumog sa akin. Mula sa daan ay tumalsik po kami sa may palayan. Sandali po kaming nagpagulong-gulong doon sa baba. Akala ko po noon tao po yung dumumog sa akin dahil nasaan yung tao po yon. Pero nung nag-angil po yon sa mismong mukha ko at nagtalsikan po ang laway nun sa mukha ko, doon ko na po napagtanto na hindi po tao yung nakaharap ko. Pilit ko pong nilalayo noon ang mukha nito sa akin dahil talagang gusto po nito akong kagatin sa leeg. Kung ilalarawan ko po, talagang parang tao po yon. Pero ang pinagkaiba lang, ang mga balahibo at ang nakakatakot po nitong mukha. Yung mga ugat po nun sa mukha na bahagya ko pa rin pong naaaninag ay sapat na para manginig po ako sa kaba. Pilit ko pong tinutulak ang bunganga po nito, kaya bahagya po nito akong nakagat sa kamay na dahilan para mapasigaw po ako. Literal na sumigaw po ako noon dahil sa sakit. Pero nung may makapa po akong medyo matigas na bagay sa may kaliwang kamay ko, na parang isang may kalakihang bato, buong lakas ko na po siyang tinulak. Sabay dinampot ko po yung bato at buong lakas ko rin pong ipinalo sa ulo po nito. Nang mangyari po yon, Sir Dan, kitang-kita ko pong kahit papaano, ininda po niya yon. Hindi man po kalakihan ang katawan ko noon, pero kahit papaano ay may puwersa naman po. Mabilis po akong gumapang palabas doon sa palayan dahil sa nakuha kong pagkakataon. Nung magawa ko po yon, parang napakaswerte ko pa rin po talaga dahil liwanag po agad mula sa paparating na motor ang bumungad sa akin. Nagulat po ako nung sinisigaw po nito ang pangalan ko. Napalingon po ako agad sa loob ng palayan at nakita kong nakatingin sa akin. Ang nilalang na iyon na nakakatakot pa rin po ang itsura. Ngunit ayaw na po nitong lumabas doon sa kinalalagyan niya. Siguro dahil nakita na niyang may ilaw doon at alam niyang merong paparating. Sigaw po ako ng sigaw ng tulong noon at tinuturo ko po yung nasa loob ng palayan. Pagdating po nung nakamotor, yung tito ko po pala yon. Nung malaman daw niya na ako yung inutusang bumili sa tindahan sa ganun kaalanganing oras, agad daw siyang nagmadaling puntahan ako. Nung tinignan po nito yung tinuturo ko sa loob ng palayan, bahagya pa po niyang naabutan yon bago po yon tumakbo. Napaatras po ako agad noon nung bumunot po si tito ng baril at agad po niyang pinaputokan ng tumatakbong nilalang doon sa loob ng palayan. Hindi po niya tinigilan yon hanggat hindi na uubos ang bala ng baril. Nung maubos na po yung bala, tumakbo po siya papasok doon sa palayan. Siyempre, nung ginawa po yun ni tito, agad rin naman po akong sumunod sa kanya. Pagpasok po namin sa loob, meron pong mga bakas po ng dugo. Doon po banda sa direksyong tinakbuhan ng aswang po na yon. Pero kahit anong libot po ang ginawa namin, hindi na po namin naabutan yon, Sir Dan. Pinunit ko po noon ang damit ko para itali sa nagdurugo kong kamay at nagmadali na po kaming lumabas doon sa palayan po na yon. Pagka-uwi po namin, kung ano-ano po yung dinikdik nila para ilagay po doon sa sugat ko. Nagalit po noon ang tito ko sa tita ko, pati na rin po si mama.
dahil hindi raw sana dapat ako ang kanyang inutusang bumili dahil unang araw ko pala ngayon sa kanilang lugar. Nung tanungin po nila ako kung namukhaan ko ba, syempre, sinagot ko pong hindi. Dahil nakakatakot na mukha lang naman po yung aking nasaksihan. Pero nung sinabi ko po ang tungkol sa matanda, meron pong mga taga roon na nagtataka rin daw kung sino yung matandang yon. Na nandoon din sa lamay nung gabing yon dahil wala raw kahit sino sa kanila ang nakakakilala sa matanda. Ang duda po nila noon, yung matanda po na yon, yung tumambang sa akin sa daan ko pa uwi. Baka dayo daw doon at naghihintay lang ng mabibiktima doon sa lamay. Nung makita po nito na umalis po ako ng mag-isa, lalo na po nung kinalabit po nito ako at nalaman niyang nagtatagalog ako, doon na po nito binalak na biktimahin ako dahil nalaman po nito na bago lang din po ako sa lugar dahil hindi nga ako nakakaintindi ng kanilang lengguwahe. Palaisipan po sa amin noon kung sino nga ba ang matandang yon o kung nakaligtas nga ba yon dahil siguradong sugatan po yon base po doon sa nagkalat po ng mga dugo sa palayan nung mabaril po siya ng tito ko. Mabuti na lang po at hindi naman po malubhang sugat sa kamay ang aking natamo. At meron lang din pong kaunting mga kalmot. Hindi ko po akalain na sa unang pagpunta ko sa lugar po nila lola ay ganun po agad ang aking mararanasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At salamat po. Hello sa lahat. Magandang araw at sana iligtas kayong lahat at nasa maayos na lagay ngayong pandemya. Bilang isang dating tanod sa loob ng mahigit 10 taon, medyo marami na po ang naranasan kong kakaiba. 25 lang po ako nung nagsimulang maging tanod. Ako po ang pinakabata sa amin noon. Pinalitan ko po kasi ang tatay ko nung namatay na po ito. Mula sa mga nag-aamok na lasing hanggang sa mga baklang nangangaswang ng mga binatilyo. Yung tipong pagdaan mo, may biglang tatawag sa'yo. At kung minsan, kung saan-saan po yun nauuwi. Naranasan ko pong rumisponde sa mga ganong kaso. Ganon na po simula pa dati. Nakakatakot din po yun. Lalo at hindi ko alam kung dapat ko bang ipagmalaki to, pero habulin din po ako ng bakla noon. Pero seryoso na po tayo. Ang hindi ko po talaga malilimutan noon ay nung nakaengkwentro po ako ng isang aswang sa pagiging tanod ko. Alam niyo po kasi nung araw, masisipag po talagang rumonda ang mga tanod sa lugar namin. Gabi-gabi po ay nagsasalitan po kami sa pagroronda. Lalo at bukod po sa talamak ang krimen noon, meron din po talagang mga kakaibang nangyayari sa baryo po namin. Nga pala, taga Mindanao po ako. At nangyari po ito, mahigit 20 taon na rin po ang nakaraan. Ilang araw na po kaming nakakatanggap ng mga reklamo noon sa mga kabarangay po namin. Pare-pareho po ang nirereklamo nila kahit nasa magkakaibang sityo nang galing yon. Ang sabi po nila, may gumagala daw na kakaibang aso sa baryo namin. Ang unang ginang po na nag-report sa amin noon, naabutan daw niyang kinakain ng isang itim na aso yung kanilang pusang bagong panganak. Nung naabutan daw niya, pati na raw yung mga bagong panganak na kuting, nilalantakan na ng asong yon. Ang sabi namin noon, baka asong ulo lang. Dahil kapag nagkakaganon nga naman yung aso, may mga pagkakataong kumakain din po talaga sila ng kapwa nilang hayop. Kahit nga kapwa nila aso. Pero ang sabi po kasi ng ginang, kakaiba daw talaga yung hayop. Lalo na raw yung mga mata po nun.
At kung kumilos daw po yon, parang hindi raw po talaga normal na aso. At mas lalong hindi rin naman daw nauulol. Yung tipong alam na alam daw nito ang kanyang ginagawa. Nung naabutan nga raw niya, tumalikod lamang daw yung aso at naglakad palayo na parang walang nangyari. Ni hindi man lang daw yon tumakbo. Yung iba naman pong nag-report ay ganun din po. Kinain rin daw ang kanilang mga alaga ng isang asong parehong-pareho sa inilarawan ng naunang ginang. Talagang tugmang-tugma po yon. Pero nasa magkakaibang sityo po yon nangyari. Halos gabi-gabi po naming pinaghahanap yung hayop na yon. Pero ni Anino po nun, hindi man lang po namin natsambahan. Hanggang sa gabi-gabi na po kaming rumoronda. Isang gabi po, meron pong sumalubong sa amin na isa rin pong kababaryo na ang kanya daw alagang baboy na maliit pa, kinuha na naman raw ng isang malaking asong kulay itim. Sinundan daw po niya iyon sa kakahuyan at kitang-kita raw po niya mismo na pagkatapos daw lantakan ng kanyang alagang baboy, bigla na lang daw nagbalik sa anyong tao yung aso na iyon. Isang lalaki raw na sa banta niya ay nasa mga 50 anyos mahigit, base raw sa tindig daw nito. Nagtago lang daw siya sa damuhan dahil kinakabahan daw siyang baka siya pang isunod. Malinaw na inihayag ng kababaryo namin noon na walang dudang isa raw aswang ang kanyang nakita. Mabilis daw itong naglakad palayo pagkatapos nun. Kaya daw pala kahit anong ronda ang gawin namin, hindi namin mahanap ang naturang aso, ay dahil nagpapalit daw ito ng anyo pabalik sa isang tao. Bago pa man po kami malito sa lahat ng mga nangyari, agad po naming pinuntahan ang lugar kung saan di umano ay nakita ng kababaryo namin ang kanyang sinasabing aswang. Nagkalat po ang dugo doon, pati po yung lamang loob ng hayop na parang tira-tira na lang po. Kung titignan pong mabuti, may bakas nga po doon ng mga paa ng aso at meron rin pong bakas ng mga paa ng tao. Yung lamang loob lang po ng baboy yung kinuha, bagay na parang mas nagsusuporta sa sinabi ng kababaryo namin na aswang nga ang kanyang nakita ng gabing yon. Simula po noon, talagang walang palya po kaming rumoronda. Salitan po kami noon, bale hinati po kami sa ilang grupo. Bandang alas 9 hanggang alas 12 po ng hating gabi yung nakatoka sa amin ng mga kasamahan ko. 3 oras po kasi yon. At pagkatapos po nun, papalit naman po yung iba at sila naman po yung roronda. Siyempre hindi naman po pwede na hanggang umaga kaming rumonda doon araw-araw. Kailangan din po naming matulog siyempre. Kaya nagsasalitan po kami para mas magaan po para sa amin. Dumating po noon ang fiesta sa baryo namin. Nang mangyari po kasi ang lahat ng ito, nagkataong malapit na po ang fiesta sa baryo namin. Siyempre tuwing fiesta po, siguradong meron po talagang perya. Maliit lang din po ang baryo namin. Medyo liblib pa at noon pa po ito nangyari. Kaya yung mga tao po sa amin nung araw, talagang excited po sa tuwing may perya. Maraming mga tao ang pumupunta doon gabi-gabi. Sa kabila ng mga usap-usapan at mga pagkamatay ng alagang hayop ng mga taga sa amin. Siyempre bilang mga tanod po doon, ay lagi po kaming nagbabantay doon po banda sa may perya. Hindi lang po dahil sa posibilidad na maraming mag-aaway, dahil madalas nga pong maraming nalalasing sa mga perya habang nagsusugal, kundi dahil din po sa mga hindi pa rin nahuhuli o
o nakikilalang kung anumang gumagala na ayon din sa mga taong nakasaksi ay baka raw aswang. 2 po kami doon sa may perya. Dahil yung iba po naming kasama, naglilibot din po sa ibang parte ng baryo. Nanonood lang po ako noon sa mga naglalaro habang nagmamasid-masid po sa paligid. Nang bigla po akong kinalabit ng 2 binatilyo. Ang sabi po ng isa, "Kuya, maniniwala ka ba sa amin kung sabihin naming nakakita kami ng aswang?" Tanong pa po nito sa akin. Agad po akong napatayo at pinahinaan ko lang po ang kanilang boses dahil siguradong magdudulot na naman po yon ng komosyon. Noong araw po kasi, mas marami po talagang natatakot at naniniwala sa mga aswang noon. Sa lugar po namin noon, talagang naniniwala po kami. Ang sagot ko po sa bata, "Oo bata, sigurado ba kayo dyan? Saan nyo ba nakita?" Tanong ko habang sinenyasan ko ang aking kasama na lumapit doon sa amin. Ang sabi nila, sa pagkakataon daw po na iyon, hindi lang daw baboy o aso, tulad ng mga narinig din po nilang nangyari nung mga nakaraan. Dahil nakita raw nilang isang lalaki na may kinakain daw na kalabaw sa may likod ng noon ay maliit naming kapilya sa baryo namin. Paano nyo naman nakita? Tanong ko po agad dahil baka nagbibiro lamang po sila kahit namumutla na po ang mukha ng mga binatilyo. Ang sabi ng isa, maghahanap lang daw sana sila ng gagamba doon banda, pero agad daw nilang pinatay ang kanilang flashlight at agad rin silang napadapa nang agad nilang makitang may tao doon na parang may ginagawang kung ano. Noong una, akala daw nila mga kabataan lang na may ginagawang milagro, pero nung medyo lumapit pa daw sila, talagang mukha raw na tao na walang habas na nilalantakan ang isang kalabaw. Napakahirap pong paniwalaan noon, kaya ang sabi ko, wag na muna silang lumikha ng iskandalo at sasamahan namin silang pumunta doon. Tumango po yung isang binatilyo, pero yung isa po, nanginginig na po at ayaw na niyang bumalik doon at uuwi na raw siya sa kanilang bahay. Talagang takot na takot po ito dahil bilog po ang buwan noon, kaya sigurado raw po sila sa kanilang nakita. Ilang araw lang po ang pagitan ng mga nakaraang nangyari at umatake na naman po ulit yon. Pinuntahan pa rin po namin. 3 po kami noon. Bale kaming 2 tanod at yung isang binatilyo na handa pa ring balikan yon para tignan. Dahil alam daw niyang maaabutan pa rin namin yon kung magmamadali kami. Tumakbo po kami noon at nagmadali na po. Meron pong barilang kasama ko pero ako po wala po talaga. Batuta lang po ang dala ko noon at may sinukbit po akong patalim na lagi ko namang dala kahit saan po ako magpunta kapag gabi. Pagdating po namin doon, wala na po yun doon. Andun po yung kalabaw na tulad ng ibang natagpuang patay na hayop. Ay lamang loob lang din po yung nawawala. Inilawan po namin ang paligid at laking pagkabigla po namin nang mula po doon sa likod ng matataas pong talahib ay meron pong biglang tumakbo. Sa pagkakataon po na iyon, isang malaking itim na aso na po yun, na yung mga mata po talagang pulang-pula. Yun po yung parehong hayop na matagal na po naming pinaghahanap sa tuwing rumuronda po kami ng gabi. Laking gulat po namin noon. Nang hahabulin na po sana namin, ay bigla pong may nagpaputok ng baril sa malapit, kaya agad pong tumakbo yung hayop ng mas mabilis. Pagtingin po namin,
Yung mga kasamahan po pala naming tanod yon. Sinabihan daw pala sila ng isang binatilyo. Yung binatilyong hindi sa amin sumama papunta doon. Napakabilis po ng aso na yon. Pero nung tignan po namin, may mga bahid po ng dugo doon sa kanyang pinanggalingan. Tinamaan po yung hayop na yon ng baril. Pagkatapos po ng ilang minutong paghahanap, wala po kaming nakitang kahit ano. Walang katawan, walang bakas, walang kahit anong nagpapahiwatig sa amin kung saan na yun nagpunta. Naging isang malaking palaisipan po sa amin yon nung una. Ang sabi po noon ng kapitan ng baryo, sabihin na lang daw namin na nagawa naming patayin yon, yung gumagalang aswang na yon. At yun nga po ang aming ginawa. Yun po ang kumalat noon, na yung lintik na aswang na yon ay nagawa nga naming tapusin. Huli na po nang malaman namin ang totoo talagang posibleng nangyari. Nung lumabas po ang balita ilang araw pagkatapos nun, na yung panganay raw na anak na lalaki ng kapitan namin ay namatay raw dahil na baril. At inilibing raw agad ng palihim sa isang sementeryo sa kabilang baryo. Malapit ang bahay nila sa kapilya. At dahil siya nga po yung kapitan, hindi po namin hinanap doon syempre. Kaya pala ilang beses na sinabi ng kapitan noon na wag na kaming rumonda. Dahil kung totoo man raw iyon, ay mukhang puro hayop lang daw ang pinupuntirya. Pero doon naman po kasi madalas nagsisimula. Hayop lang sa una. Tapos pag nakatikim na yun ng tao, yun ang hahanap-hanapin nun. Nung nagsimula po yung kumalat, yun po yung dahilan noon kung bakit biglaan pong umalis ang buong pamilya ng kapitan namin pagkatapos nga pong ilibing ng kanyang anak. Siguro mga 1 linggo lang po pagkatapos pong kumalat ang tungkol doon. Kung tatanungin po kami kung baka silang lahat po ay ganon, posible po talaga yon. Lalo at sila pong mag-asawa at ang kapatid po ng kapitan at ang isa pa nitong anak ang magkasama sa bahay. Kaya nung umalis po sila, mas lalo pong lumakas ang kutob namin na tama nga ang hinala namin doon. Bata pa po yung kanyang panganay, siguro mga kaedad ko po noon, na wala pang 30 anyos. At yung isa pa nitong anak, mga mas matanda lang po siguro ako ng 2 taon ng panahon po na iyon. Kaya posible po talaga na bagong aswang lang din po yun, yung kanyang panganay pong anak. Napakarami pa rin pong tanong sa mga kagaya naming nakasaksi doon sa nangyari po na iyon. Kung ano nga ba ang totoo, hindi rin po talaga namin alam. Pero sapat na po ang mga nangyari para mapagtanto po naming aswang po talaga ang pamilya ng aming kapitan at yung anak po nitong namatay. Dahil nakakagulat naman nga po na agad po nilang inilibing yon at wala man lang po kaming narinig noon na sinubukan nilang panagutin ang may gawa nun. Siguro hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat. Paalam. Binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Tawagin niyo po ako sa pangalang Maymay. Ako po ay taga Mindan Capiz. Pero hindi po ako dito ipinanganak. Galing po talaga kaming Mindanao pero dahil taga rito po ang nanay ko, lumipat po kami dito para sa panibagong simula. 15 taong gulang na po ako nung lumipat kami dito. Hindi naman po ako nahirapan sa lengguwahe. Dahil tinuruan naman po ako ni nanay simula pa po nung maliit ako. Kaya marunong po talaga ako noon pa man. Bakasyon po noon nung lumipat po kami. Kaya agad po akong in-enroll sa eskwelahan dito.
Medyo nanibago po ako syempre, pero ayos lang din po. Lalo at nakilala ko naman din po ang mga pinsan ko dito na nagkataong kaedad ko rin po. Doon po kasi sa Mindanao, medyo wala po akong kalaro noon. Sa edad ko po kasi na 15, ay naglalaro pa po talaga ako noon. Hindi po tulad ng mga 15 anyos po ngayon na parang dalagang-dalaga na po talaga. At ibang laruan na po ang nilalaro. Yung tipong totoong laro na, hindi na bahay-bahayan lamang. Meron na po kaming bahay noon pag uwi namin dito. Yung bahay po kasi nila tito na wala namang nakatira dahil nasa Maynila na po sila. Kami na lang po ang tumira. Isang araw po, habang naglalaro po kami ng volleyball ng mga pinsan ko, namali po ako ng bagsak at na-dislocate po yung joint ko sa paa. Medyo malayo po sa sibilisasyon ng baryo namin kaya dinala po ako noon sa isang manghihilot. Binuhat po ako ni tatay noon para dalhin kay Lolo Abet. Itong si Lolo Abet po, matagal na pong manghihilot sa lugar namin. Ayon nga po sa sabi ng iba, marami na rin daw po siyang naisalba na mga inaswang. Dahil marunong din po itong manggamot. Pagdating po namin doon, agad po nitong hinilot ang aking paa. Binalik po nito ulit sa tamang posisyon ang buto ko na na-dislocate nga po. Habang hinihilot-hilot po niya ang paa ko, tinanong ko po siya kung totoo nga ba ang sabi tungkol sa kanya na nanggagamot siya ng mga inaswang. Ngumiti lamang po si Lolo Abet noon. At agad po nitong sinabi na mahina raw po ang aking espiritual na lakas. Babatakin daw po niya ang dungan ko para hindi raw ako madaling maaswang. Yung dungan po niyang sinasabi ay parang konektado din po sa lakas na espiritual na kanyang tinutukoy. Kung saan kapag binatak daw po niya iyon, ang ibig sabihin ay palalakasin niya. Doon ko na po nalaman na taga-Aklan po pala talaga si Lolo Abet. Lumipat lang daw po siya doon. Yung Hamindan po kasi Sir Dan ay nasa may boundary na po ng Aklan at ng Capiz. Kaya hindi na rin po yun nakapagtataka. Ang sabi po ni Lolo Abet, maaari daw na inaswang ako nung nasa sinapupunan pa lang daw ako. Baka hindi lang daw namin alam na sinubukan daw aswangin si nanay nung nagbubuntis ito sa akin. Kaya kadalasan daw, humihina raw ng todo ang dungan ng bata kapag ganon. Lalo at mas mahina raw ang dungan kapag bata pa lamang. Sumagot naman po ang tatay ko na dinugo daw po pala noon si nanay at muntik na raw makunan noong ipinagbubuntis po nito ako, pero sa awa naman po ng Diyos, nagawa naman po nitong maisilang ako ng normal. Baka yun na pala ang panahon na inaaswang na siya pero hindi lamang nagtagumpay ang aswang. Pagkatapos pong hilutin ni Lolo Abet ang aking paa, hinilot-hilot naman po niya ang aking noo habang meron po siyang dinadasal. Hinihipan-hipan din po niya ang mga kamay niya habang nakapatong sa aking noo. Dahil mukhang kailangan daw talagang batakin ang dungan ko dahil napakahina raw. Siguro nakakatawa po to para sa iba. Pero seryoso po siya nang ginagawa niya po yon. At hindi lamang po yon. Hindi po kami nito siningil ng kahit ano. Kahit pati yung sa paghilot niya sa aking paa. Kahit anong pilit namin ay hindi niya po tinanggap. Kung bakit ko po dito sinimula ng aking kwento ay dahil konektado po kasi dito ang kwentong ito. Ilang linggo po pagkatapos ng araw na iyon, nakifiesta po kami sa isang baryo din po dito sa Hamindan. Bale, aatin po kami sana ng sayawan.
Kung hindi po ako pala nagkakamali, mga taong 1993 po ito. 15 anyos po ako noon. Kasama ko po noon ang pinsan ko at ang kanyang kaibigan. Gabi po iyon ng bisperas, kaya normal na po yan na may sayawan po talaga kapag bisperas po ng gabi. Itago po pala natin ang kaibigan ng pinsan ko sa pangalang Aileen. Ang sabi po nito sa amin, makikikain daw po muna kami ng hapunan bago dumiretso doon sa sayawan. Pagdating po namin sa nasabing bahay, kami lang po ang bisita doon. Pero normal na rin po yan na may pagkain na pong nakahanda kahit bisperas pa lamang. Ganon po talaga sa probinsya. Pinaupo po kami noon sa mesa at ang sabi po ng kakilala ni Aileen, kumain muna kami at maliligo po muna siya sandali. Itago naman po natin ang kaibigan ni Aileen sa pangalang Nilda. Ang lola daw po ni Nilda ang bahala muna sa amin. Ilang sandali pa po, may inihain na po sa amin ang kanyang lola. Mainit pa po yun na putahe na umuusok pa po at meron din pong kanin. Ngumiti po sa amin ang matanda at ang sabi po nito, damihan nyo ang kain ha. Wika pa po nito sa malumanay na boses. Medyo gutom po kami kaya pagkatapos po ng isang mabilisang dasal, kumain po agad ang pinsan ko at si Aileen habang ako naman po, inayos ko pa po sandali ang sintas ng sapatos ko. Nung hinawakan ko na po ang kutsara at tinidor at kumuha na po ako ng ulam, paglagay ko po nun sa plato ko, agad pong nanlaki ang aking mga mata. Dahil nung inilipat ko po kasi sa plato yung sinando ko pong ulam, bigla ko pong napansin na mangitim-ngitim po yung sarsa, samantalang afritada po yun. Ganito ba talaga ang kulay ng sarsa nito? Bakit mangitim-ngitim? Agad ko pong tanong sa kanilang dalawa noon. Nagulat po sila sa aking sinabi. Ano bang pinagsasabi mo, May? Normal naman yung kulay oh. Napakasarap nga eh. Sagot naman po ng pinsan ko. Pero kahit anong tingin po ang gawin ko doon, mangitim-ngitim po talaga yon sa aking paningin. Kaya pinigilan ko po sila sa kanilang pagkain. Nung tinignan ko pa pong mabuti, meron pong gumagalaw-galaw doon na parang uod. Nung una ay parang konti lang po. Pero nung tignan ko pong maigi, punong-puno po yun ng uod. At maitim po talaga ang kulay nun. Tinanong po ako noon ng pinsan ko kung seryoso raw po ba ako sa aking nakikita. At tumango naman po ako. Nasuka po agad sila noon. Dahil naniwala po sila noon sa aking sinasabi. Lalo at naiiyak na rin po ako noon. Marahan po kaming tumakas at nang medyo nakalayo na po, kumaripas na po kami ng takbo. Nung nasa parting marami na pong bahay, agad po kaming tumigil at nagsuka po sila ng nagsuka. Tandang-tanda ko pa po noon, Sir Dan, na yung isinuka po ng pinsan ko at ni Aileen, meron din pong mga uod. Ang sabi po noon ni pinsan, baka dahil raw bagong batak ang aking dungan, kaya hindi raw malinlang ang aking paningin sa inihain sa amin ng matanda. Meron din pong kamag-anak doon sa Aileen sa baryong yon, kaya doon po kami agad dumiretso at nakiusap po kami noon na ihatid kami pa uwi. Siksikan po kami sa isang motor noon. Bale, 4 po kami, kasama na ang driver. Mabilis lang din po yon kasi karatig baryo lang po. Hindi pa man po kami nakakauwi, nakaramdam na po si Aileen at si pinsan ng paghilab at pagsakit ng kanilang mga tiyan. Pagdating po sa bahay, mabilisan po naming sinabi ang lahat
Pero namimilipit na po ang dalawa dahil sa labis na sakit. Iisang tao lang po ang naisip naming makakatulong noon. Walang iba kundi si Lolo Abet. Dumiretso po agad kami doon sa kanya ng mga oras po na yon. Bale, si tatay, ako at ang pinsan ko ang nasa isang motor. Habang yung naghatid naman po sa amin sakay si Aileen ang nasa kabila. Habang papunta po kami doon, Sir Dan, dinig na dinig po namin ang huni ng wakwak na parang sinusundan po nito kami. Mukhang hindi po niya inaasahan ang aming pag-alis noon at baka huli na po nang mapansin po nito. Ang sabi po ni tatay noon, mukhang aswang daw po talaga ang matanda sa napuntahan po naming bahay. Naririnig po talaga namin ang wakwak pero mabilis din po ang aming patakbo. Pagdating po namin doon, isang busina pa lang po ay bumukas na po ang pinto ni Lolo Abet. Habang papasok po kami, ang unang sabi po agad ni Lolo Abet, "Aba, mukhang may iba kayong kasama." Wika pa po nito. Sabay tumitingin-tingin po siya sa itaas ng mga puno. Agad po niya kaming pinapasok. At hindi pa man po kami nagkwento. May mga hinahalo na po ito na kung ano-anong gamot sa isang baso habang dinadasalan po niya iyon. May pinakain sa inyo, hindi ba? Pero itong si Maymay na binata ko ang dungan, malamang nakita niya ang tunay na itsura nang inihain sa inyo. Tama ba ako? Nakangiting wika pa po ni Lolo Abet noon. Yun nga po talaga ang paliwanag kung bakit hindi po nalinlang ang aking paningin noon. Pinainom po niya si Aileen at si pinsan nang hinahalo niya kanina sa isang baso. Pagkainom po nila noon, muli po silang nagsuka. Ganon pa rin po. Maitim pa rin po yung sinusuka nila at meron pong gumagalaw-galaw na mga uod. Maliliit po yun. Kinuha po agad ni Lolo Abet ang lampara na may lamang gaas. At binuhusan po niya iyon ng gaas, sabay sinindihan. Napakabaho po ng amoy ng usok noon na nagmumula doon. Talagang mamimilipit ka raw muna sa sakit. At kapag hindi raw agad na ilabas yon sa iyong katawan, maaaring mahawaan ka raw ng pagkaswang. Pagkatapos po nilang magsuka, pinainom po sila ulit ni Lolo Abet at ilang sandali lang po. Parang pinahid lang daw po ang sakit ng kanilang tiyan. Maya-maya pa po, tumayo po si Lolo Abet at ang sabi po nito, "Mukhang matigas ang isang to. Nandito pa rin siya at ayaw pa rin umalis. Minamaliit yata ako nito." Galit na po na wika noon ni Lolo Abet. At meron po siyang isinuot na kwintas. Sabay kinuha po sa dingding ang nakasabit na buntot ng pagi. Pagbukas pa lang po niya ng pinto, bigla pong may lumipad mula sa puno sa malapit. At napakalakas po na huni ng wakwak ang agad po naming narinig. Tumawa lang po noon si Lolo Abet. Ang sabi po nito, "Natakot ka din pala ah. Kung hindi yun agad umalis, sinasabi ko sa inyo, magugulat na lang kayo at may malalaglag mula sa itaas ng puno." Walang laban ng mga aswang sa mga buhay na salita. At marami akong alam na ganon. Sambit pa po nito. Isa-isa po nitong ipinatong ang kanyang kamay sa mga noo po namin habang meron po siyang dinadasal. Ang sabi po niya, para makauwi daw kami ng ligtas, na walang aswang na makakagalaw sa amin. Mag-ingat raw po kami sa susunod. Ang sabi pa po noon ni Lolo Abet, meron daw po akong potensyal na maging isang manggagamot kung gugustuhin ko raw pong magpaturo sa kanya. Pero hindi ko po yun ginawa. Hindi ko po tinahak ang landas ng pagiging isang manggagamot dahil natakot po ako noon. Simula po noon,
hindi na po kami nakikifiesta pa. Yung kaibigan po ni Aileen na si Nilda, hindi na po niya kinausap ang muli. Magpapadala pa po ako ng iba kung mapili po ito. Sana nga po ay mapili. Salamat po at hanggang dito na lang. Hello po sa inyo. Taga Malayaklan po ako. Hanggang dyan lang po muna dahil baka makilala rin po ako. Lalo at alam kong maraming taga-Aklan na nakikinig dito. Desyembre po nang mangyari ito, taong 2001. Medyo matagal-tagal na rin po. Bagong simula lang po ako ng sarili kong pamilya noon. Bagong kasal po kami ng asawa ko. At maliit pa lang po ang panganay namin. Ako po ay isang mangingisda. Na tendero rin po ng isda sa maliit naming pwesto sa may gilid ng kalsada. Bale, aalis po ako ng mga madaling araw o minsan mga hating gabi. Tapos mga alas 5 pa lang po ng umaga ay umuwi na po ako. Yung huli ko po yung itinitinda ko sa pwesto po namin. Kapag inaalat naman po at wala talagang nahuhuli na marami, umaangkat din po ako ng mga isda sa mga may-ari ng malalaking fishing boat. Bibilin ko po yun sa presyo nila at papatungan ko lang po ng kaunti nang may maibenta po ako sa pwesto namin. Dumidiskarte lang din po talaga ako noon. Lalo at gusto ko rin talaga na patunayan sa pamilya ng asawa ko na kaya kong buhayin ang pamilya ko. Na kaya ko silang itaguyod. Kahit paulit-ulit man nila akong husgahan. Medyo matapobre po kasi ang pamilya ng asawa ko. Lalo at may kaya po ang mga ito sa buhay noon. Dahil may negosyo po sila sa Boracay. May maayos na pwesto kung saan sila nagtitinda ng mga lobsters, talaba at iba pa. Mas malaki ang kita dahil syempre mas maraming tao at mas mahal ang presyo kapag sa Boracay na. Dumating po sa punto na medyo nagipit po kami talaga nung magkasakit po ang anak namin. Kaya doble kayod po ako noon. Mas maaga na po akong umaalis at kinabukasan pa rin po ako umuwi. Minsan mga alas 8 pa lang ng gabi, umaalis na po ako. Tapos mga alas 5 pa rin kinabukasan ako nakakauwi. May motorboat naman po ako na ginagamit ko sa pangingisda. Kaso nga lang, medyo luma na rin po yon, kaya tumatagas na rin po. Tinatapalan ko na lang po ng paulit-ulit ng epoxy. Hindi ko po alam kung may ideya ba kayo doon. Basta, yung ginagamit po sa mga bangka. Isang gabi po, naglalakad po ako sa daan papuntang Dalampasigan. Nung makasalubong ko po si Mario. Barkada ko po ito, na pareho rin pong mangingisda tulad ko. Ang sabi po nito, narinig daw niyang panayang paikot-ikot ng wakwak doon banda. Binalaan niya lang ako na maging alerto. Lalo at medyo maugong ang usap-usapan noon tungkol sa gumagala raw na aswang tuwing gabi. Tumango lang ako sa kanya at nagpasalamat sa kanyang pagtimbre sa akin. Seryosong bagay po ito sa amin dahil sa lugar po namin, karamihan po talaga noon sa mga kababaryo ko ay naniniwala sa mga aswang. Marami na po kasing nakasaksi din doon. Yun po ang dahilan kaya nag-aalangan po ako minsan na iwan ang aking mag-ina. Pero wala lang po talaga akong magawa dahil kailangan ko talagang umalis. At yun din po ang dahilan kaya lagi po akong may daladalang patalim na gawa po sa tanso. Dagdag proteksyon din po kung anumang makaharap ko sa paghahanap buhay ko sa 10 oras po ng gabi.
Nang gabi po na iyon, ang iingay po ng mga kuliglig. Malapit na ring magbilog ang buwan. Naglakad po ako papunta doon sa pinaglalagyan ko ng motorboat. Bale, hihilahin ko po yon ng ilang metro papunta sa tubig para meron po akong masakyan. Low tide po kasi noon kaya medyo malayo po ang tubig sa dalampasigan. Hindi naman po yon ganon kabigat dahil maliit lang po ang aking motorboat. Kayang-kaya ko naman pong hilahin sa buhangin papunta sa tubig. Ganon rin naman po lagi ang ginagawa ko. Gabi-gabi po, ganon po ang eksena. Nung papalapit na po ako doon banda, sa hindi po maipaliwanag na dahilan, ay nakaramdam po ako ng kilabot. Nagtayuan po ang balahibo ko noon, pero binaliwala ko lang din po dahil kailangan ko talagang mangisda. Patingin-tingin po ako noon sa itaas. Lahat po ng mga puno ng nyog doon banda ay inilawan ko po. Isa-isa ko pong inilawan yon. Nagbabaka sakali na baka may kung ano doon na siyang dahilan kung bakit bigla kong kinilabutan. Amihan po noon dahil Disyembre pero hindi naman po ganon kalakas ang alon. Kaya pwede po talagang mangisda. Medyo malayo-layo rin po ang lalakarin ko noon. Bale, pagbaba ko po ng pilapil, maglalakad na po ako sa dalampasigan mismo. Nung halos ilang metro na lang po ako sa pinaglagyan ko ng motorboat, may nakita po akong anino. Yung pinanggagalingan po nun ay doon po talaga banda sa may motorboat. Nung una, kalmado lang po ako pero nung mapansin ko pong kakaiba ang ikinikilos ng kung anumang nandoon, base nga sa nakikita ko sa anino, medyo kinabahan na po ako. May dala po akong sagwa noon dahil kailangan ko po talaga yon kahit motorboat po yung gamit ko. Lalo at nagkakaaberya din po minsan. Natigilan po ako sandali noon. Yung nakikita ko po sa anino, mahaba po yung buhok na parang babae at nakayuko lamang po doon banda. Mas lumapit po ako noon. Baka kako kung sino lang. Pero doon sa paglapit kong yon, mas naging klaro ang lahat. Yung nakayuko po doon parang may kinakain pong kung ano. Mabilis po yung ginagawang pagkain nun na parang hayop po na gutom na gutom. Hawak-hawak ko po ang flashlight sa isang kamay at sagwa naman po sa kabila. Kinakabahan po ako noon syempre. Sa katunayan, pinagpapawisan na nga rin po ako noon. Pero sa punto po na iyon, kailangan ko po talagang lakasan ang loob ko at harapin ang kung anumang nilalang na nakikita ko. Abala po yon sa kanyang ginagawa. Kaya lakas loob ko pong pinailawan yun ng flashlight. Nung tinamaan po yun ng ilaw, mabilis po yung lumingon. Napatras po ako noon. Dahil sa kanyang paglingon, kahit inihanda ko naman ang sarili ko, nangilabot pa rin po ako ng husto sa aking nakikita. Nung tamaan po ng ilaw yung mga mata nun, parang mata po yun ng hayop na napakapula at nanlilisik. Yung bunganga po nun ay punong-puno po ng dugo. Nakita ko rin po agad noon na yung hawak-hawak niya at kinakain niya ay isang hayop. Sa unang tingin ay nakita ko po agad na isang aso po yun. Sa punto po na iyon, pagkatapos po ng sandaling pangingilabot, ay muli ko pong nilakasan ang aking loob. Nung lumingon po ito at tumambad sa akin ang nakakatakot nitong anyo, hindi na po ako nagpauna pa sa kanya. Parang kusa na lang pong gumalaw ang aking katawan na syempre gusto ko rin pong protektahan ang aking sarili. Bago pa man ako atakihin nun, mabilis po akong lumapit sabay sinubukan ko po siyang hampasin ng hawak kong sagwan.
Halos ilang dipa na lang po kasi yung layo nun sa akin nung inilawan ko po yon. Nasa gilid po siya ng motorboat. At nung hinampas ko po ito ng sagwan, hindi po yun tumama. Dahil mabilis po yung nakailag. Tumama po yung sagwan ko sa motorboat. Solid po yun na tabla. At sa lakas po ng pagkakahampas ko, nabali po yung hawak kong sagwan on. Lalo at medyo may kalumaan na rin po yon. Nung ginawa ko po yon, mabilis po akong dinumog ng aswang, sabay takip po sa bunganga ko. Talagang inuna po nun ng aking bunganga, lalo at sumisigaw nga po ako noon. Wala pong malapit na bahay doon banda sa parte na yon. Pero siguro ay natakot po ang aswang na baka merong makarinig. Yung kamay ko pong may hawak ng sagwan, inipit po niya ng kanyang tuhod. Habang hawak-hawak niya naman yung isa kong kamay. Kaya hindi na po ako makagalaw noon at makapagsalita. Dahil tinatakpan nga niya ng isa pa niyang kamay ang aking bunganga. Mukha po yung mabangis pero ang ipinagtataka ko po noon, parang balak lang po nitong pigilan ang aking paggalaw. At parang wala po itong balak na saktan o patayin po ako. Ganun po yung naramdaman ko noon. Dahil pinipigilan lang nga po niya ang aking paggalaw. Pero pwede na po sana nito akong kagatin kung tutuusin, pero hindi po niya ginawa. Ngunit syempre, ang tumatakbo po sa utak ko noon, delikado ang buhay ko. At dalawa lang ang nasa isip kong gawin. Ang makawala sa kanya o ang patayin siya. Nasa likod ko po yung patalim na lagi kong dala. Pero hindi ko po yun makuha dahil hindi nga po makagalaw ang aking dalawang kamay. Napapikit po ako noon, Sir Dan. Dahil tumutulo po yung laway nito at pati po yung mga dugo sa kanyang bunganga na galing po doon sa kinakain niyang hayop. Ilang sandali lang ang nakaraan. Nung buong lakas na po akong nagpumiglas, nakawala po ang kanang kamay ko. Doon ko na po nagawa ng paraan na makuha po ang patalim na nakasukbit sa aking likod. Nung binunot ko po yon, naramdaman ko pong natakot rin yung aswang. Siguro dahil gawa nga po yun sa tanso. Ngunit sa desperasyon ko pong nararamdaman noon, hindi na po ako nag-alinlangan na gamitin yon sa kanya. Nagawa ko po siyang saksakin sa may binti po nito. Pero mababaw lang po yon. Dahil sa posisyon ko po, medyo mahirap pong gawin yon ng buong lakas. Ngunit bahagya niya po akong nabitawan at nakasigaw po ako ulit noon. Sinakal po ako ng aswang pero nang makita po nitong hindi na talaga ako makahinga, nakapagtatakang binitawan po ako nito. Doon na po sa puntong yon na may biglang masilaw po na ilaw na tumama po sa aming dalawa. Ilaw po yun ng flashlight na nagmumula po sa hindi kalayuan. May nakarinig sa aking pagsigaw. Pero napakabilis pong kumilos nun. At mabilis po yung tumakas sa madilim na parte. Nung tumakbo na po doon banda palapit yung nakarinig po ng pagsigaw ko, nakahinga na po ako ng maluwag noon. Si Mario po pala yon, yung nakasalubong ko rin. Inabot daw siya ng tawag ng kalikasan sa kanyang daan pa uwi. Kaya nagbawas daw muna siya doon banda sa may kakahuyan. Nang bigla naman daw niyang marinig na may sumisigaw sa may dalampasigan. Kaya napatakbo ito agad, lalo at alam niyang nandoon nga ako. Nung inilawan daw niya kami, nakita rin niya ang anyo ng aswang. Kaya hindi po talaga pwede na dalawa kaming magkamali. Ang nakakapagtaka lang po doon, parang wala naman po yung balak na patayin talaga ako. Hindi ko po alam kung may mababait bang aswang pero kung sino man po ang aswang na iyon,
Baka hindi po siya masama. Alam ko pong babae yon. Base po sa itsura po nito at sa kanyang suot. Pero dahil ibang iba po ang kanyang itsura, syempre hindi ko po yun nakilala. Nilibing po namin yung mga natira sa hayop na kanyang kinakain. Maswerte lang po ako at hindi po ako pinatay ng aswang na yon. Kahit kayang-kaya naman po nito sana. Dahil kakaiba talaga ang lakas nun. Kumalat po yung tungkol sa aking karanasan noon. Doon po banda sa amin. Pero nung sinabi po nila na iparadyo daw namin, nagdalawang isip na po ako noon. Lalo at pakiramdam ko pa rin po, hindi po masama yung aswang na yon. Ang ginawa ko po noon, nakiusap na lang po ako sa mga kababaryo ko na wag na nilang ipakalat pa yon. Lalo at sa may sityo pa lang po namin kumalat yon. Para na rin po ako sa katahimikan ko. Pero sa totoo lang, dahil din po yon ayaw ko pa ring husgahan yung aswang po na umatake sa akin. Nakita ko po kasi sa mga mata po nito nung dinudumog po niya ako na parang natatakot rin po ito. Kung ano at kung sino man po yon, sana ay hindi siya nakapanakit ng ibang tao. At sana ay nagamot pa po ito. Hindi ko po nalaman talaga kung sino yon, pero hindi ko po yon malilimutan. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat po.